Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Yes, magandang tanghali po. Tanghali na. Alas 12. At welcome po sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, may kasama po ngayon ang aking partner. Oo. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa ating araw ng Lunes na palatuntunang Balita at Talakayan. Ikaw yun na ikwan, ika-19 na ng Marso. At next week ay Holy Week na, partner. Bilis naman. Oo, talagang maraming magtitika niyan. Kumusta kaya ang bulsa ng mga nakasweldo nung 15? May natitira pa kaya? Oo, siguro partner, lalo-lalo, tuwan-tuwa, lalo na yung mga andyan, yung mga nasa 15-30. Oo. Easy money. Oo. Okay lang yan. Basta mahalaga gamitin nyo sa maganda, ano? Kaya okay lang po yan. Oy, sa araw ng Sabado meron tayong gagawing Earth Hour na sinasabi. Ito ay isang uri ng pagtitipid ng kuryente. At yung sinasabing Earth Hour, ito ay sabay-sabay na ginagawa sa ito'y buong mundo, hindi lang buong Pilipinas. Yung sandaling nagpapatay ng mga ilaw bilang pagtugon doon sa Earth Hour na tinatawag natin. Ayun. Dito naman sa atin, siguro hindi na kailangan yun. Talaga nang kusang namamatay ang kuryente. Yun ang maganda dito sa ating kasamang Sandy. Diba? Dapat schedule na lang nila. Halimbawa, yung Earth Hour ay alas 6 ng gabi. Ayun. Tapos blackout ay alas 6 din. Sabay-sabay. Di may dahilan, ano? Sabay ang pagpatay. Di may dahilan, ano? Earth Hour ngayon kaya talagang brown out. So, sana maging maayos naman sana yung yung serbisyo. Tingin ko naman ginagawa naman ng pamunuan upang maging maayos talaga yung serbisyo ng ating Ormeco. Alam mo, isa din daw 'yan sa pagtugon doon sa tawag dito sa pagtitipid ng kuryente, yung brownout at yung isa daw din ito sa pagtugon doon sa ma-preserve yung ating energy at ang ating yung para sa kalikasan. Kaya isa rin daw sa ginagawa dito ay yung pagtutok doon sa pag-alis ng plastic, yung katulad ng programa sa lungsod ng Calapan, yung Green Calapan. Green Calapan, Green City, ano? Green City. Ano ba nangyari na sa Green City? 'Di ba? Ang alam ko mukhang nag-resign na yung dating namumuno diyan. Si Mr. Orlan Maliwanag. Ang alam kong isa sa mga asikaso niyang ating Green City, yan ba'y tuloy-tuloy pa? Sinasagawa pa ba yan? Tingin ko tuloy-tuloy pa rin sapagkat yung programa na yan. Yan ay isang isang ordinansa yung ipinatupad nila
na pagbabawal ng plastic kapalit ng mga recyclables na materials para gamitin na mga supot natin Kaya kung lang tayo bibili. Kaya lang ang problema, partner, meron lang tayong napuna diyan dahil nga yung sa pagbabawal nung plastic. Pero pinayagan naman yung isang plastic yung may naisisip. Hindi natin alam kung anong pagkakaiba nun sa tunay na plastic at saka yun na may tunay na plastic din. So bakit pinapayagan yung may zip line? Yung ziplock. Ziplock, Hindi ko alam dahil wala namang nakalagay na recyclable 'Di ba mostly ngayon yung mga plastic yung may tatak siya na eco-friendly. At yung natutunaw tsaka recyclables. Ibig sabihin tested po 'yan sa market na batay sa pag-aaral na mas mabilis siyang ma-decompose pagka ito ay itinapon halimbawa at ito'y pag halimbawa giniling, 'di ba? I don't know kung yung itong mga ziplock plastic na ito ay katanggap-tanggap. Mas makakapal ito, partner, kumpara doon sa mga ginagamit dati. Kasi ang reason lang dito para hindi kumbaga at least ito yung mga tubig, kumbaga bumili ka ng isda ay hindi tumapon. Natatapon. Kaya lang plastic pa rin, partner. Oo. Ang alam ko ang mga gumagamit lang nito nung araw yung mapapansin natin yung mga katulad ng mga binibilhan ng mga lechon manok. Yung mga nakasiplak dati ang niyan yung lagayan ng mga kanilang pagkain. mga pagkain. Oo. Kasi tingin ko nagagamit kasi ulit yan kasamang sandi. Kumbaga reusable siya pero pagkagawin nating gamit siguro sa pagbili ng isda parang mahirap sapagkat alam mo pagka yung isang plastic na ginamitan mo at pinaglagyan mo ng isang ng isda, 'di ba? Kahit labhan mo yan, nandiyan pa rin yung amoy. May amoy lansa pa rin kasamang sandi kaya siguro tingin ko hindi advisable na gumamit po tayo ng mga ziplock plastic para doon sa mga pagbili ng isda. Mas maganda pa siguro magdala na lang ho tayo ng bayong. Oo, yun naman partner ang talagang dating ginagawa ng ating mga mga lola natin yung matatanda talagang may mga dala silang bayong at saka yung basket na ratan. Wala na akong nakikita ngayon yan Pero wala namang gumagamit ng plastic nung panahon na nauna, 'di ba? Nung unang panahon wala namang gumagamit talaga ng mga plastic. Talagang pag namalingki yung mga katatandaan noon, may mga dala silang bayong o kaya basket. At saka yung yung sandbag na yung para mga sako. Oo, yung diba? butas-butas. Yung butas-butas. Yung ginagawang pag minsan pambras. Ginagawa pang pambras, Oo, 'di ba? Okay 'yun dahil mas mabilis naman talaga matunaw 'yun ito ho'y isang isang pag-uusap lang ho namin dito sapagkat yan ay mga naoobserbahan natin nung araw kasama Sandi. Ito siguro yung mga bata ngayon, hindi nila naranasan yan dahil sila'y namulat na doon sa mga magagandang uri ng plastic. Plastic, na siya namang nagsilbing bultong basura sa ating karagatan pagka hindi maayos yung pag-dispose nito. 'Di ba? Kung mapapansin mo noon nung yung sa Metro Manila, yung sa ginawang mini Boracay ang tawag dito, yung isang dump site? Hindi, yung ginawa nun yung 'di ba meron silang yung artificial stones, yung mga buhangin na inilagay doon. Ginagawa mga bricks. Ginagawa, 'di ba? Yung mga plastic, ginagawa mga parang hollow block. Napapakinabangan. At diyan sa diyan sa may Manila Bay, 'di ba tanda mo, tuwing pagsapit ng amihan yung malakas ang hangin at saka yung alon, 'di ba? Sangkaterbang mga sangkaterbang mga plastic na basura ang laging nakukuha. Tuni-tunilada laging nakukuha diyan kasamang Sandi sapagkat yung ibang kababayan natin yung hindi na itatapon ng mas maayos yung mga plastic. Kasi diyan sa Manila Bay, yung basura diyan hindi lang naman nanggagaling sa Manila. Galing pa iba diyan sa Cavite. Galing dito sa parte iba't iba partner yan. Kaya minsan doon nadadala yan sa Manila Bay. Yung Manila Bay. At kung hakutin yan, dump truck. Lalo na pag bumabagyo. At saka yung mga estero dyan noon, yung mga ilog na hindi pa sa nalinis ng panahon yung sa area ng Pasig, dyan sa Marikina na yan kasamang Sandi, talagang napakarumi ng mga ilog dyan nung araw. Pero ngayon, nung inayos yan, medyo malinaw na, medyo kapakipakinabang na. At yung mga dyan,
Katulad ng ginawa dito ni Mayor yung Bico. ni Mayor Bim, ni Vice Mayor Bim. Oo, yung kay Vice Mayor Bim, Oo, yung di ba? yung Malaparaisong ano diyan, yung tawag dito, yung eco tawag diyan. Yung pasyalan diyan. Oriental Mindoro National High School, yung Oo. dating lalao diyan. Eco Park. Eco Park na Oo. ngayon ay kita mo napakaganda ha. Oo. Napakaganda nung lugar, talagang pwede mong ipasyal yung mga kaibigan mong nagbabakasyon. Kahit na yung mga galing sa abroad, yun isa sa masasabi mo na naging tagumpay ba kumbaga sa Green City. Ito na yung sample. Oo. Yung naging proyekto ni Vice Mayor Bim Ignacio. At nagpapasalamat yung ating mga kababayan. Although maraming nagpakahirap diyan. Isa diyan si yung aking naging teacher si Sir Alido. Talagang malaki din ang hirap diyan sa pagpapaganda niyang lugar na yan. At ang maganda, na-improve. Nakakuha ng pondo sina Vice Mayor Bim kay Senator Loren Ligarde yata, nakakuha ng pondo sila. Oo. At tulong-tulong na inayos yung lugar. At ngayon ay talagang napakaganda. Masasabi mong ito ay isang paraiso sa gitna ng syudad. Alam mo, kung titingnan natin siguro ngayon, maraming tumatambay ng mga estudyante diyan sapagkat pagka ganitong napakainit na panahon ay doon makulimlim siya, malamig ang simoy ng hangin. Sa tingin ko maraming mga kabataan ngayon ang tumatambay doon. Di ba nung tayo nagkaroon ng isang press con doon, ang daming mga estudyante dumadaan, at nakakatuwa kasi umiikot sila. At ang maganda doon siguro makapasyal tayo isang araw kung open na yung kapihan doon. Parang maganda magkape doon sa lugar doon doon sa isang building na ginawa doon. Oo, kaya sana'y maiayos pa ito sapagkat sa tingin natin pagka sa gabi ay medyo madilim yung lugar pa na yan. Dapat may ilaw. Tsaka, marami pang dyan, madami pang dapat isaayos at idadagdag para maging lubusang maging maganda at kaya-aya sa paningin. At syempre, partner, hindi dapat mababayaanan ito. Dapat ma-maintain ito. Yung sinasabi natin, kung kailangan maningil ng konting halaga para doon sa maintenance ito, wala namang problema, partner. Kung mga 10 piso lang naman, 20 pesos, wala namang problema. Basta mapupunta ito doon sa maintenance nung lugar. Kaya kailangan mo ring i-maintain para mapanatili mo yung kagandahan itong lugar na yan. Oo, tama po yan. Kaya sa mga kabataan dyan, sana ito'y mai-preserve din nila at wag na lang basta-basta magtapon ng basura sa area na yan. At alam mo, kailangan din dito siguro yung magbabantay na at magsasaayos, maglilinis nitong area na ito para mai-preserve ng kagandahan at masasayang lang yung isang malaking gastos na ginawang proyekto na ito kung ito'y mabalahura lamang, di ba? At ang kagandahan na partner diyan kaya naman na-develop din 'yan kasi yung ilog na dating napakarumi na rin sa time ni dating mayor ngayon Congressman Ardan Panaligan ay sinimulan yung pagdi-dredging ng ilog diyan. Kaya nalinis yung ating ilog na yan na natanggal yung mga basura. Pati yung mga nakatira diyan sa tabing ilog ay mukhang nailipat naman do sa maayos na lugar. At yan naman itinuloy nung ating sumunod na naging mayor diyan, si Mayor Doyle Liachon, na tinuloy yung mga pagdi-dredging diyan sa mga lugar ng mga ilog na yan. Kaya salamat tayo do sa mga naging opisyal natin na talagang nakikita natin may malasakit pagdating sa sa kalikasan. Oo, tama po 'yan. At alam mo, may isang magandang balita kasamang Sandy pa. Ito pong bagong batas na nilagdaan ni President Bongbong Marcos. Itong batas tungkol sa Philippine Salt Industry Development Act. Alam mo, yung Occidental Mindoro, isa yan sa may pinakamagandang pagawaan ng asin dito sa ating probinsya, dito sa ating lalawigan. Dahil alam mo yung sa Occidental diyan, malakristal yung asin diyan kasamang Sandy Ay di ba nababalitaan mo nung mga nakaraan yung Pilipinas nag-i-import pa. Oo. Partner, ang alam ko yung Occidental dati nag-i-export na ng asin. Talagang malaki yung industriya ng asin diyan. Kaya lang syempre kulang din yung suporta ng ating gobyerno doon sa mga mag-aasin diyan. Kaya mukhang medyo nagka-crisis tayo sa asin. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, di ba? Ay sinasabi natin nung sinasabi mo nga dumating tayo doon sa pati ang asin ay i-import natin. Oo, na kung tutuusin, diyan sa part ng Pangasinan,
Saan pa bang area yung maraming nagpo-produce ng asin na class A kung tawagin natin, parang asukal na siya eh. Pero diyan ako nakakita sa Occidental sa part ng Magsaysay, Rizal, Kalintaan. Diyan yung may maraming asinan na makikita mo kasamang sali, napakaganda eh. At saka minsan akala mo yung nakabunton eh tawag dito yung asukal, yung pala'y puro asin. Dahil maganda yung ano niya, magandang pagkagawa nila, di ba? Kasi ang asin partner diyan sa Occidental talagang ine-export dati daw yan, at saka first class yung gawa diyan. Yun nga lang medyo parang nawala yung ano, kumbaga mukhang kulang sa suporta. Kaya ito ngayon magkakaroon na naman ng buhay yung mga kababayan nating ang kanilang negosyo ay pag-aasin dahil meron pong batas na bagong pinirmahan si President Marcos, itong Philippine Salt Industry Development Act na layong palakasin at buhayin muli ang industriya ng asin sa Pilipinas bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon at itaguyod ang pag-unlad ng kanayunan at pagsulong ng mga rural areas. Ayan. Kaya batay doon sa 23 pahinang batas na nilagdaan ng presidente, binanggit ang mga salt farmers ay bibigyan ng angkop na teknolohiya at pananaliksik, sapat na pinansyal, produksyon, marketing at iba pang serbisyong suporta upang buhayin muli ang industriya ng asin. Sana tuloy-tuloy yung suporta ng ating gobyerno diyan sa ating mga kababayan diyan sa Occidental. Para mas kasi ito'y karagdagan trabaho do sa ating mga kababayan sa Occidental yung paggagawa ng asin. Mayroon lang text sa atin, siguro isa tong empleyado ng ng provincial hospital, no? Ang sabi ay ayun, dialysis daw ay by schedule. Kung ilan lang magagawa ngayon sa araw-araw, pero hindi daw sure kung gumagana yan. Wala namang balita, sir. Sinasabi na nag-ooperate na machine sa laboratory at ultrasound by schedule per patient. X-ray, no outpatient muna sa ngayon. Yun ang problema sa atin sa provincial hospital. May mga talagang by schedule pagka ikaw ay magpapadialysis ka, by schedule talagang hindi pa rin masasabi na yung serbisyo may bibigay agad sa ating mga kababayan. Wala pa rin ang HEA at PhilHealth Share na magagawa. Usad pagong, sir, ang sistema. Yung gamot sa labas pa rin binibili. Yung ibang kailangan ng pasyente. Libre nga yung procedure o yung test examination. Pero yung gamot naman ay wala, no choice. Bibili sila sa labas ng hospital. So sabi ng isang empleyado dito, napapanahon na maging national na hospital dito dahil sa nakakaawa ang pasyente at empleyado na tumanda na dito pero wala pa ring security of tenure. Nauungusan ng bago na malakas known as palakasan system. Hindi talaga mawala yan sa gobyerno. Aminin man nila o hindi yan, katotohanan sa gobyerno. Talaga namang hindi nawawala yung palakasan na yan. At yun yung ang hiling ng ating makbabayan na maging regional hospital na yan, yung provincial hospital, mukhang mukhang gumugulong naman. Kaya lang meron isang privilege speech si Governor Bons Dolor tungkol dito na parang gusto niyang ma-retain yung provincial hospital. At kung magkakaroon ng bagong regional hospital ay sa iba itayo. Hindi natin alam kung saan lugar tatayo na pwedeng mag-donate ang provincial hospital ng 5 hectares yata. Na lupa. Kaya baka na tumagal pa yan. Baka naman mas magandang gawing regional hospital muna yung provincial hospital natin ngayon para ang dami natin problema. Talagang ngayon may problema eh. May ultimo gamot wala. Ultimo yung mga natin, mga ginagamit nating machine ay yun nga ba schedule kulang. So siguro napapanahon na talagang na maging maging regional hospital 'yan. Siguro tingin ko naman kailangan nila ng masusing pag-uusap diyan sapagkat kung talagang urgent at kinakailangan ng probinsya, nasa sa kanilang pag-uusap 'yan dahil ito naman ay dapat nasa win-win solution sila eh. Dapat, kasi kung
kung kinakailangan na merong sariling building at panibagong lugar ang regional hospital, mas mainam, mas maganda. Kaya lang, ang problema doon, kung talagang kailangan na rin ng provincial hospital na may isaayos at madagdagan ng mga makabagong gamit at mga doctors, nakadepende po sa budget yan, siguro, tingin ko kasamang Sandy. Kasi Tsaka siguro dapat kumbaga nandiyan na eh. Kumbaga nasa Senate na eh. Kung ma-aprobahan yan, aprobahan na. At yung sinasabing idudul kasi magtatagal pa yan, partner, gagawa ka pa uli ng mga building diyan. May mga baka mamaya yung paglilipatan niya, may mga informal settler pa, alisin mo pa yan. Doon yung mga tao diyan. So tatagal partner yung usapin diyan na maging regional hospital yan. Siguro pwede na mga gawing regional hospital yan na kumbaga i-approve na yan at tupalo na lang yung kung ililipat nila ng building na mas maganda doon sa dapat pagtayuan. Ang mahalaga ma-approve muna siguro. Yun ang pinakamahalaga doon, ma-approve at mabigyan ng pondo kung kailan masimulan at kung pansamantala ay nasa sa kanila yan, nasa pag-uusap yan kasi alam mo naman yung mga ganitong usapin ay dapat yan ay idinadaan sa maayos na usapin para yung taong bayan kasi dito kasamang Sandy ang laging talo. Laging talo. Oo, kasi yan matagal lang inaantay ng ating mga kababayan na maging regional hospital pero lumabas nga itong usapin ito ay siguro dapat nag-uusap dito yung ating dalawang congressman at saka itong ating gobernador para pag-usapan talaga kung ano ba talaga yung pwedeng maibigay na magandang serbisyo para dito sa ating mga kababayan. Kasi sa ngayon partner talagang hindi natin may problema talaga ang provincial hospital natin pagdating sa serbisyo. Ang mahalaga kasi diyan ay masimula na kung talagang mai-convert na into regional hospital. Mas maganda na simula na ang serbisyo bilang isang regional hospital. Huwag lang patagalin, Huwag na natin patagalin. Kumbaga, nandiyan malapit-lapit na eh. Nasa nakadalawang hakbang na. Di ba? Kumbaga pagka nariyan na, tanggapin na muna natin. Saka na tayo ulit magkaroon ng panibagong pag-uusap hinggil dito kung paano papaunlarin at isaayos yung naturang hospital na yan, 'di ba? Kaya ang parte na siguro kung may pagkakataon ma-interview natin si Congressman Arnan Panaligan tungkol dito sa usapin. Kasi siya yung nagsulong din ito tsaka yung isang time pa ito ni Congressman Doyle Leacho. Kaya lang may mga version ni Congressman Arnan Panaligan yata ngayon ito yung itong pagsusulong sa ng bill na para maging regional hospital ito. At naipasa naman, 'di ba? Sa third reading pasado sa Congress at ngayon pinag-uusapan na sa Senate. Itong usapin na ito at maaring permanalaan ng pangulo ang kulang dito. Kasi noon marami nang nag-attempt magkaroon ng proposed bill para mai-convert ito madami na nga nagki-claim nung araw kung sino-sino na ang problema hindi naman naging hindi nagmaterial yung kanilang mga proposal. Ngayon, sa termino po ni Congressman Panaligan ay kanyang ipinorsige ito para makapasa doon sa Kongreso. At ngayon ay nasa Senado na ang papel para ito aprubahan. At pag naprubahan kasamang Sande, sa lalong madaling panahon at ma-implement ang ganitong uring conversion ng provincial hospital into regional hospital. Saka na siguro pag-uusapan yung ano pang mga istruktura ang dadagdag, ano pang lugar kung saan ililipat. Yun siguro muna. Dapat kasi naandyan na eh. Kumbaga, approve na eh. Saka na natin, kumbaga, subukan na muna natin itong, kasi, yun nga, sinasabi natin, talaga naman may problema ang ating provincial hospital. Ang kagandahan partner nun, di ba? Pagka yan na-convert na, hindi na rin gagastos ang ating provincial government diyan sa provincial hospital. National na ang gagastos ngayon diyan. Malaking matitipid. Na budget ng provincial hospital diyan sa paggastos nila o pagmamantinin nila ng Oriental Mindoro Provincial Hospital. At malaking tulong 'yun. Pwedeng ilaan nila 'yun sa ibang bagay na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. At syempre, yun ang kagandahan kay Congressman Arnan Panaligan. Pagdating sa programa, talagang isa sa priority niya yung health. Kung matatandaan mo, panahon niya na itayo yung provincial hospital, pati yung mga community hospital diyan sa parte ng South
ay talagang naipatayo niya yan. Ngayon, panahon din niya ngayon na talagang kumbaga naandyan na, ma-approve na yung pagiging regional hospital na yan. Oo, kaya sana ho ay palarin at may convert ito at may pasa sa Senado. Sana tanggapin na ho natin kung ano man ang pwedeng mapagsimulan natin para sa kapakinabangan ng ating mga Mindoreño. Kasi sa madami rin tayo nakakausap ng mga empleyado na mga ng provincial hospital. Yan na rin ang inaantay nila eh. Gusto na nila dahil nga yung alam mo yung sistema nila doon sa pagdating sa trabaho. May mga may mga naandyan nga yung mga palakasan. Kumbaga biglang nagkaka-item hindi naman talaga dapat magka-item, biglang nagkaka-item dahil lang malakas do sa mga padrino. Yung iba talaga gusto na rin nga maging maging regional kasi pag naging regional yan, magiging parang national lang hahawak sa kanila eh. At pag national, medyo mawawala na diyan yung palakasan. Kaya alam nyo, ang Philippine Ports Authority kasamang Sandi ay naghahanda na rin. Dahil mas mahaba yung holiday break natin ngayon. Ay, mukhang partner, huli na naman ang paghahanda nila eh. Dapat noon pa eh. Ganun ang Pilipino, isipin mo yung ating yung sa Batangas Port na naman, babalik na naman tayo sa problema eh. Kamakailan, yung isang linggo galing tayo ng Maynila. Wala namang nabago, partner. Talaga napakalayo pa rin ng nilalakad ng ating makbabayan at nakakaawa yung mga PWD at mga senior citizen natin na halos may 300 metro nilalakad bago ka makapasok sa loob. Meron namang nagbago eh. Yung pasahe sa barko parang tumaas na ulit. Kasi kung titingnan natin yung pamasahe ng mga sasakyan, dati nagsimula lang yan sa 1,200 pesos, ngayon nasa 3,000 na mahigit. 3-2. Ang isang SUV ngayon na partner. Kaya dati nagdadala tayo ng sasakyan pag naluwas, pero ngayon siyempre nagtitipid tayo, mahal. At yan ay isa pa rin sa nirereklamo ng ating mga babayan. Dahil nga doon tinaas yan partner nung panahon ng pandemic eh. Dahil kukunti nun ang pasahero. Nakukunti. Hanggang ngayon wala namang ibinaba na eh. Simula nung tinaas, tumaas na ng tumaas eh. Ang presyo noon ng diesel, ng gasolina natin ay halos parehas lang din naman ng bumaba pa nga yung presyo natin ngayon kumpara na nung pandemic eh. Mas mababa partner kumpara nung mga nauna. Ngayon ang diesel natin. Kaya bakit ito ay hindi pa rin ho binibigyan ng tawag dito ng aksyon ng atin hong mga kinatawan ng sangguniang panlalawigan, sangguniang panlunsod, mga mayor, diba, dapat ating gobernador para sama-sama na imbestigahan at tanungin na bakit ganun na lamang kalaki ang itinataso ng presyo nito. Kasi 'di ba yun naman ang pinapanawagan natin lagi noon sa ating mga nanunungkulan hindi lang naman ito problema ng Kalapan, hindi lang ito problema ng Nauhan. Problema ito ng ng buong lalawigan kasama na dito ang Occidental, kasama na diyan ng Iloilo. Bakit sana magsama-sama yung mga mayor, yung ating governor na pagtulong-tulungang ayusin yung problema diyan sa pamasahe. Yung pamasahe sinasabi natin. Talagang napakamahal, laki na tinaas at ang sinasabi nila dito mukhang walang kumbaga pagka gusto daw nilang itaas yan, pwedeng nilang itaas yan. Hindi siya regulated hindi daw siya regulated ay yung problema do sa sa Batangas Port, di ba? Hanggang ngayon nandoon pa rin partner yung mga insurance company na naniningil pa rin sila. Nawawala pero nandoon bumabalik yung mga insurance company. Yung sinasabi natin yung mga mga hams doon na halos pagka naluwas ka hindi mo na makita. Nakaka-aksidente pa rin dahil wala nang pintura wala nang mga reflector. Reflectorize yung yung mga hams na malalaki doon. Hindi naman nababago partner. Saan napupunta yung yung kinikita ng PPAD yan, yung Port Authority na binabayad para do sa mga pagme-maintenance sa mga yan. Ang kasi dito ang sistema kasamang Sandi, dapat ito'y iniimbestigahan, inaalam kung bakit ganito na lang kalaki ang singil ng pasahe. Sa kabila ng normal na naman ngayon ang normal na naman yung panahon natin, normal na naman yung biyahe
At tingnan mo naman kung sa araw-araw na lumuluwas diyan kasama sa napakaraming lumuluwas at napakarami nilang pasahero. Napakaraming sasakyan na tumatawid. Dapat ito'y idinadaan sa masusing investigasyon. Bakit ganito na lang kalaki yung paniningil, yung pasahe at singil nila? Ito ba ay nalulugi ba ang mga kumpanyang ito? Dahil tumaas na lang ng tumaas ang pasahe nila at paniningil nila sa mga kababayan natin. Kung sa tingin ko parang hindi. Dagdag pa nga sila ng dagdag ng barko Ibig sabihin, kulang nga ang barko. diba? Kumikita sila. Oo. Kaya kung kumita man ho kayo, wag naman yung kayo masyado kayong nagmamadali sa kita ninyo. Lalo na partner ngayon, lalo na ngayon, yung Holy Week natin dadating. Dadagsa na naman ang tao. Hindi lang partner yung mga taong dadagsa, pati yung may mga sasakyan. Siyempre, iba dyan, magbabakasyon, yung mga galing papunta ng Iloilo, yung Nautical Highway to sa atin Hindi nga tayo kumikita dyan yata sa Nautical Highway na yun. Daanan dito sa ating probinsya yung mga provincial buses. Provincial buses na, tsaka yung mga private. Pero wala tayong kinikita. Yata diyan sa mga yan, kumbaga dumadaan lang sila. Isipin mo ang dami niyan. Ang daming mag-uuwian, tiba-tiba na naman diyan yung mga shipping company. Hindi lang 'yan. Yung kung may kumikita man diyan, yung Philippine Ports Authority kasi meron tayong binabayaran diyan na tawag diyan. Yung binabayaran ng mga cargos sa mga port, 'di ba? Merong Aras 3. Aras 3. Yung dati yung Calcedeco. Iba na diyan, hindi na yung Calcedeco ang mahawak diyan Tapos ngayon yung mga shipping company. Although may taxes ba yung mga yan na binibigay sa atin sa probinsya. Dahil vice versa na bumabiyahe sila, 'di ba? Parang prangkesa din ng sasakyan yan Nagre-renew ka rin ng franchise mo. 'Di ba? Dapat dahil meron ho kayong permit, binibigyan kayo ng permiso ng probinsya natin para dumaong dito sa ating lalawigan. Dapat pati sa pamasahe kasamang sandi, napapakialaman din. 'Di ba? Binibigyan kayo ng permit, 'di ba? 'Di ba yung mga cargo sa pumapasok diyan, dapat meron silang sticker ng province, meron silang sticker ng city na kung saan binabayaran parang mga tax yan yearly na nire-renew. Bakit yung bakit yung pamasahe ng mga barko na ito hindi nyo kayang pakialaman at imbestigahan? At syempre partner, bago pumasok yung mga yan dito, dapat may mga regulasyon na susundin sila kasi sila yung magninegosyo dito minsan nga partner, pag nasakay ako ng barko, hindi ko lang alam kung yung binibigay bang mga resibo niyan doon sa mga sasakyan ay official receipt ba yun? Kasi kung di official receipt yun, bakit ina-allowed yun? Tsaka meron diyang mga shipping company pag akyat mo doon sa barko, di ba, bukod pa yung pamasahe. Tapos mapapunta ka doon sa air condition nila. Upgrade. May other additional 50 fee, pesos. 50 pesos. Di ba? Dapat pinag-isa nyo na lang yan. Kasi tapos hindi naman official receipt yung ini-issue doon sa taas. Hindi naman. Di ba? Ibig sabihin, dapat pag nasa baba pa lamang, tatanungin nyo na yung pasahero ano gusto nyo, nasa aircon o hindi, para official receipt yung nai-issue nyo. At saka, di ba, yan ay obligasyon yung bigyan nyo ng convenience yung riding public, di ba, kasamang sandi. Dahil tayo, nagbabayad tayo ng mahal, pero magbabayad ka ng 500 mahigit. Tapos, doon ka lang sa naglalagkitan yung sa labas. Sa labas ka, di ba? Pag maulan naman, naampiyasan ka ng ulan. Di ba? Nasaan ngayon yung nasaan yung convenience? Yung magandang service yung binibigay, Di ba? Dapat yun ang iniintindi ninyo. Hindi yung kumita lang kayo, okay na. Tapos mamaya, pag may sasakyan nga, may kakalabit pa sa'yo. Sir, baka may pang-merienda pa dyan. Although okay lang yun, wala namang problema, hindi natin kinu-question yun. Kasi yun ay mga pakonsuelo lang pero yan ay obligasyon ninyo lahat kasi nagbabayad na kami. Di ba? Ay sa mahal-mahal ang pamasahe, di ba? Tapos pagdating doon sa taas, ang pamasahe mo sa barko ay kamahal-mahal na 3,200, 3,400. Tapos pag akit mo sa driver, may-ari ka ng sasakyan, mag-additional ka pa ulit. Additional ka pa. Kahit na ikaw ay kahit ikaw ay driver, hindi ka pwedeng pumasok. Kung dapat
3.2 Oo. ang SUV ngayon. Hindi ko lang alam, baka mas tumaas pa. Oo. Pag akyat mo, pagka gusto mo medyo malamig, dapat naman yung mga PWD, yung mga senior, ina-allow din nilang pumasok doon sa Oo. sa aircon. Oo. Kasi doon man lamang Makabawi ng konti. makabawi ng kaunti yung ating mga kababayan. Oo. Hindi, may mga additional na fee pa kayo eh. Dapat isa rin yan sa tinitingnan ng ating ng ating sanggunian. Alam mo, napakarami naman ng mga board members sa sangguniang panlalawigan na yan. Napakarami naman ng konsehal diyan sa sangguniang panlungsod. May mga konsehal tayo sa buong lalawigan. Ilan yan sila? May bukal tayo. May mga board members Oo. tayo, 'di ba? Diba? Yan ho isa sa mga bigyan pansin ninyo. Ibig sabihin partner na kung talagang gagawa ng paraan, may magagawa eh. Oo. Bakit partner? Kumbaga kung sinasabi nila hindi regulated yung pamasahe. So gumawa tayo ng ibang paraan para mapasunod natin. Oo. May mga batas din tayo naman dito sinusunod eh. Oo. Hindi naman pwede yung aabuso na lang sila doon sa kung anong gusto nilang tarifa Sila ng na lang pamasahe. nasusunod. Sila na lang susunod at ang ating say diyan, wala regulated diyan eh. Oo. So wala na bang paraan, wala nang magagawa ang ating mga kinauukulan, ang ating mga public official para kahit pa paano naman matulungan yung ating mga babayan. Wala na nga ho nagagawa yung mga may-ari ng sasakyan ngayon sa kaliwat kanang pagtaas din ng diesel eh. Pati ba naman sa pamasahe sa barko wala na rin ho kaming magagawa. Dapat ho nandiyan kayo eh. Kayo dapat ang nariyan para imbestigahan yan. Bakit naman pag nagtaso kami ng yung tingnan mo kasamang Sandy, itong mga jeepney drivers, pag nagtaas ng 50 centavo, para dun sa kanilang pasahe, may mga nagwewelga na. Oo. May mga kumukontra na. Bago sila makapag fare increase, dadaan mo na sa butas ng karayo, marami mo ng consultation, ganito lahat. Samantala yung gasolina nga, wala namang dumadaan dyan eh. Hindi sabi, naka-base doon sa world market. Hindi siya regulated, deregulated ito. Katulad din ng pamasahe sa barko. Pare-parehas lang naman ho nang dinegosyo yung mga yan eh. Kung kayo ho yung mga tataso ng posisyon ninyo mga honorable ho kayo. Kagalang-galang. Kagalang-galang ho kayo. Di ba? Ito sinasabi naghahanda ang ating Philippine Port Authority ngayong dadating na Semana Santa dahil madaming mag-uuwian. Pero pagdating pa rin nung partner nung oras na mag-uuwi na diyan, nandoon pa rin yung problema eh. Naandun yung siksika, naandun yung napapagsamantalahan yung ating mga kababayan ng mga sindikato diyan sa Batangas Port. Naroon pa rin yung layo-layo ng nilalakad, yung pila. Andyan yung lagayan. Nandiyan yung lagayan. Anong paghahanda? Maniwala ka sa akin partner, pag kaya yung nag-uwian, yun pa rin ang reklamo ng mga yan. Baka naghahanda para kumita. Kaya binabati ko partner si paring Joey Atwell na katutok sa ating programa. Magandang umaga sa iyo pare Koy at sana ipagpatuloy mo ang iyong mga programa. At kami nakikinig din paminsan-minsan. Okay, babatiin ko din yung aking kasama sa bahay at yung isang tagahanga mo. Si Digna Lakdaw ng Bansud. Talagang laging nakatutok sa programa natin yan. Magandang tanghali kay Ate Digna ha. Maraming salamat sa iyong walang sawang pakikinig. Na-miss ka daw nung linggo. Wala ka daw programa. Paminsan-minsan kailangan natin magpahinga. Alam mo ba yung yung epekto ng El Nino? Napakalaki na kasamang Sandy yung idulot nitong perwisyo sa atin. Malaki na. Tawag dito. Milyon na. Alam ko nasa 300 million yung epekto niyan, pero patuloy yung pagtaas At ang sinasabi nga ay parang doon sa parting occidental ay nagsisimula pa lamang. Nasa kalagitnaan pa lamang yung El Nino nangyayari ngayon. Dahil almost 1 month and a half pa lang na nararanasan ng mga kababayan natin yung El Nino dyan sa Occidental. Kawawa na naman yung ating mga magsasaka dyan, lalo na yung mga yung mga nagtatanim ng palay, nagtatanim ng sibuyas. Sigurado lugi na naman itong mga ito. At
mukhang dito parang partner mukhang huli na naman yung reaksyon ng ating kinaukulan ng gobyerno. Wala na. Ah, May dahil- pagbabago ba? Dahil total may ayuda naman ayuda ng ating doon lagi nagko-concentrate sa ayuda sa halip na yung bago pa dumating yung problema na may solusyong magagawa ay parang ayuda na lang lagi ayuda na lang lagi yung nagiging solusyon. Oo, alam mo yung speaking of ayuda, yan kasi ang yan ngayon ang uso Kalakaran na partner niyan. lakaran na Talagang ngayon yan. gustong-gusto nilang ayuda. Hindi ko nga alam kung bakit pati yung mga government official natin kaunting bigyan ng ayuda. Anong ba mayroon sa ayuda? Kaya nga yung mga kababayan natin sabi bakit yung mahihirap lang ang binibigyan ng ayuda, dapat nga yung mga nagtatrabaho ang bigyan nyo ng ayuda. Oo. Dahil sila yung nagbibigay ng buhay sa gobyerno natin, nagbabayad ng mga malalaking tax. Oo. Bakit daw lang yung mahihirap? May pera sa ayuda Mm. Alam mo kung bakit? Kung sino-sino yung yung mga supplier na mga yan Yung mga pinamimigay, yung Oo. bigas. Di ba? Yung mga pagkain, minsan lagi namang minsan mga overprice At saka partner, yan palang ayuda, wala namang walang walang auditing yan. Yung mga binibigay na tulong, hindi mo ma-audit. So talagang malaking pera yung nawawala diyan. Hindi naman napupunta lahat yan sa ating mga kababayan At saka yung yung Department of Social Welfare Development, sadyang kanilang trabaho diyan ay magbigay ng ayuda. Kaya itinayo yan yung departamentong yan para magbigay ng ayuda tulong doon sa mga kababayan nating kapuspalad, kulang sa kinikita, mga biktima ng nasalanta ng mga ganitong pagbaha, bagyo o anuman, yung mga disaster na sila'y nabiktima. Halimbawa, binagyo ka, ang DSWD ngayon ang magko-conduct ng listaha, yung mga listing kung ang DSWD partner, saan ba kumukuha ng data yan? Siyempre sa barangay sa din. barangay din. Dahil Sa barangay doon nagkakaroon ng palakasan dahil meron diyang yung mga yung mga BHW, BHW naman. Kunang kumukuha diyan, mga taong barangay. Siyempre unahin nila yung mga kamag-anak nila. Ang tanong, sino ba nagtatalaga ng BHW? Ito ba ay pwede bang mag-apply halimbawa bilang isang BHW na walang recommendation ni kapitan? Hindi, ayun partner Kwan. Siyempre ang nagkaano talaga diyan ay ang kapitan. Pipiliin yan. Pero yan i-approvehan pa ng sanggunian. Siyempre, ang sanggunian naman, pag ni kapitan niya, papayagan na rin. Lalo na pagka yung majority ay kakampi ni kapitan, yung mga konsehal. Siyempre, ang ilalagay mong mga BHW dyan, mga nakapwesto dyan, yung EU din. Hindi ka maglalagay ng kalaban mo diyan. Pero dapat, to be fair, dapat may check and balance. Dapat yan ay dapat ngayon yung mga BHW natin may nire-regular ang salary nila kasi yan, kung sino man ang papalit na kapitan, BHW pa rin sila, hindi yung pag may pumalit na yung kapitan, may tinatanggal. Tanggal na rin sila. Di ba parang hindi maganda kasi parang co-terminus din yan pagka hindi ko nagustuhan yung hindi akin yan, tanggalin yan, palta ng iba yung akin. Pero di ba dapat mas maganda na naka-regular salary sila? Yung mga BHW nito kasi sila yung mga social welfare natin sa sa barangay sila ang nakakaalam At saka kumbaga kung gamay na nila halimbawa within 10 years na silang nagtatrabaho diyan bilang social welfare, di ba? Tsaka may mga training na yan. Kung ipapalit mo walang training, mahirap. Panibago na naman. Panibagong naman yan. Kaya dapat talaga continuous na yung mga yan. At sana naman itong mga BHW, pagdating ng eleksyon, hindi na nakikialam. Para hindi na sila, kumbaga, pag-initan din. Meron kasi pagdating ng eleksyon, nakikialam pa, nakikikampi pa doon sa mga malalapit sa kanila Dapat non-partisan na pagka BHW ka kasi social worker ka di ba? Ang trabaho mo para bilang isang social worker dapat non-partisan ka. Maging kaliwat kanan, bahala sila diyan kung sino man ang mananalo, di ba? Para tuloy ang serbisyo mo sa mga kabarangay mo. Kaya minsan nababahiran nga ng politika dahil kung sino ang nagtalaga kay BHW,
siyang naglilista ngayon ng mga biktima. Kung sino lang ang kanyang ililista, yun din ngayon ang maunang mabibiyayaan eh. Pero kung titingnan mo, na ang dapat talagang mabibiyayaan dyan, yung poorest of the poor. Sino ba talagang dapat nangangailangan sa isang barangay? Sino ba talaga dapat ang bigyan ng tulong dyan sa lugar na yan? Kaya dapat ay kung ano yung trabaho ninyo, yun ang gawin nyo. Partner, basahin ko lang itong comment ni Paring Joey. May puntos eh. Dapat talaga ma-regulate yung pamasahe natin sa barko. Palibasa, yung mga opisyalis natin ay hindi nararamdaman ang pagmamahal dahil sagot ng gobyerno ang kanilang mga gastos sa pagbiyahe. Pagtulungan natin kalampagin ang ating mga sangguniang dyan sa lalawigan. Dapat ang campaign signature nating mga Mendoreño ay hindi ang tsatsya, kundi ang pagsasaayos ng taripa ng pamasahe sa barko. May puntos parte to si Parang Joey. May tama ka diyan, boss. Dahil talagang yung alam mo yung pagtaong gobyerno ka talaga, unang-una meron ka sasakyang mga nagagamit diyan na sa gobyerno. Meron kang diesel na nagagamit diyan na sa gobyerno din. At siyempre pag sa gobyerno yan, galing sa taong bayan yan. So, pagbaba nila parte sa Batangas, hindi naman nila nararamdaman yung pagpili. Hindi nila nakikita yung hirap ng ating mga kababayan. Pero palagay ko naman, nakikita nila yung mga hams na walang pintura diyan. Yun, maaaring nararamdaman nila yun. Yung mga hams na walang pintura diyan na halos maka-aksidente na doon sa mga sasakyan. So, yung sinasabi niya na yung signature campaign, siguro kung talagang yung sinasabi na pagka yung pamasahe na nare-regulate nila, may magagawa tayo. Bakit hindi tayo mag-resort do sa signature campaign? Para ireklamo yan do sa taas na mismo. Ang kailangan lang diyan kasamang Joey ay yung mamuno. Yung mangunguna. Yung mangunguna. Siguro. Ang magbigay ng tamang giya doon sa ating mga kababayan. Kasi ito malaking problema partner ito eh. Tsaka malaking perwisyo ito sa ating mga kababayan. Ay kung may mangunguna dito, palagay ko, yung signature campaign para ireklamo nga yung pamasahe dyan sa barko dahil hindi natin alam. Baka mamaya napapagsamantala na nga yung ating mga kababayan dyan sa pagtaas ng pamasahe na yan. Abay, napakagandang kung walang magawa ang ating mga kinaukulan, yung ating mga government official, may manguna lang siguro na kahit na mga pangkaraniwang tao para ilusad yung signature campaign na yan. Abay, madami palagay kong pipirma. At dahil yan lahat nakakaranas niyan. Umabang ka na lang doon sa pier ng mga lumuluwas sigurado hindi ka mawalan ng pirma. Totoo parte dahil pagbaba ng barko nakaranas na agad yung mga yan Kaya nandiyan naman meron naman tayong provincial legislation nandiyan yung mga board members natin, nandiyan yung vice governor natin. Nandiyan yung mga honorable natin Kaya yan na nga sinasabi ko kasama Joey. Nandyan yung mga kagalang-galang natin. Dapat gumawa sila ng kagalang-galang namang mga hakbang para kapakipakinabang naman sa ating mga kababayan. Lalo na rin tayo, lumuluwas din naman tayo halos monthly. May pinupuntahan tayo kung saan man tayo tutungo. Sasakay tayo sa barko. Hindi naman tayo libre kasamang sandi. Nagbabayad naman tayo. Tama ka kasamang Joey. Itong mga opisyalis na ito, hindi man sila libre, pero meron silang allowance, pamasahe na galing sa tax nating mga Mendoreño. Dahil sumusweldo sila meron silang travel allowance, meron silang yung pamasahe na mga yan sa barko sagot naman ng gobyerno yan saan ba galing yung pera ng gobyerno? 'Di ba mga tax natin yan? Sana mahiya naman kayo. Gumawa naman kayo ng paraan at bigyan ninyo ng pansin ito para yung pasaning mahal na pamasahe na ito ay matapyasan man lamang ng kaunti kasamang sandi, di ba? Katutuwa ito ng Mendoreño malapit na ulit ang eleksyon, ano naman ipapangako ninyo? Ano na naman isisigaw ninyo? Ito, matagalan natin itong pinananawagan. Palagay ko, hindi lang naman tayo nananawagan dito sa problemang ito. Marami tayong kasama sa
hanap buhay na talagang matagal na rin panananawagan itong problemang ito. Ito masusubukan partner ngayong Holy Week. Yung sinasabi mong paghahanda. Tingnan natin kung anong klaseng paghahanda ang ginagawa ng mga yan. Oo. Kaya meron na naman mga uplan yan eh, ha? Uplan undas, uplan ganito. Although nakikita natin sa highway, nandyan ho yung Department of Public Works and Highways, tumutulong yung mga yan. Nandyan yung mga grupo na umaalalay doon sa ating mga manlalakbay. Pero sana yung ating mga opisyalis naman, nandyan ho kayo umalalay para sa pagtapyas ng pamasahe, pagmahal ng pamasahe ng barko. Lalong-lalo na yung sa mga pasahero natin kasama sa magkano ngayon ang pasahe? Tawag dito, di ba, merong mga roro vessel at saka yung iba, yung paskat, pascraft. Oo, diba? mas lalong mas mahal doon. Lalo na pag naka-aircon ka, di ba? Kaya mas gusto ko na minsan sumakay sa roro kahit medyo mabagal, mas mura naman ng konti. Binabati ko pala si Congressman Arnan Panaligan, doon sa patuloy niyang pagsusulong na maging regional hospital itong ating provincial hospital at medyo nagkakalinaw na partner yung usapin diyan. Siguro kailangan pag-usapan lang kung alin talaga yung dapat mangyari doon sa provincial hospital natin. Maganda yung alam mo magaling mabilis yung yung action ni Congressman Arnan Panaligan. Talagang pagka trinabaho niya, tuloy yung follow-up niya Ayan, nasa Senado na. Counting budyok na lang partner at talagang magiging regional hospital na. Yun nga lang, siyempre, itong ating governor, medyo may ibang version, ay dapat siguro pag-usapang mabuti kung ano talaga yung makakaganda. Doon sa usapin pagdating diyan sa atin sa provincial hospital. Sa tingin ko, isa sa makakatulong dito sa problema natin sa pasahe sa barko, siguro si Congressman Panaligan. Sapagkat meron silang power para ipatawag sa Kongreso. Sa Kongreso. Itong mga nagmamay-ari ng barko na lumalayag. Yung mga shipping company. Dito sa ating lalawigan. Sa tingin ko, isa ito sa pwede nating itanong sa kanya kung ano pwede niyang magawa. Para naman kahit papaano. Nakita natin mukhang parang hindi na-aksyonan ng provincial government ng ating mga bukal. Baka naman sakaling ma-aksyonan pagdating kay Congressman Arnan Panaligan. Yung problema natin sa pamasahe at saka problema diyan sa although hindi ito trabaho ng Kongreso, pwede namang siguro ipatawag yung mga pero may problema diyan. Yung mga ganitong klaseng usapin kasamang Sunday, parang binabaliwala ito ng ating mga kagalang-galang pero yung line-up sa eleksyon mukhang kasado na. Pagdating sa line-up, kasado na. Pero pagdating sa problema, problema ng ating mga kababayan, mukhang tahimik. May mga nagpapahaging na natatakbo sa congressman sa Ganare, sa ganitong distrito, hindi nyo pa nga may sa ayos yung mga ganitong usapin yung politika, nandyan na naman kayo, di ba? Mangangako na naman kayo. Tapos pagkatapos nyo mangako, ano na naman ang mangyayari? Nga na naman yung mga kababayan natin. Hintay na naman ng ayuda. Kaya nga itong ating mga babayan, maging matalino naman sa pagpili ng ating ihahalal. Hindi yung porke nabigyan ka lang ng ayuda. Yung ayuda galing din sa inyo yan. Hindi dapat kayo nagkakaroon ng utang na loob sa mga politiko. Instead piliin nyo kung alin ba yung karapat dapat. Yung madali lang naman parte na. Tingnan mo yung kredibilidad ng mga yan. Tingnan mo yung performance ng mga yan. Yung makikita mo naman kung sino yung magandang lalaki. Kung sino yung guminhawa. Kung sino yung guminhawa ba ang buhay nila o guminhawa ang buhay ng isang politiko. Akala ko kung sino magandang lalaki at kilala. Yun ang iboboto. Giihiyawan at magtitilian. Magpapaselfie. After ng eleksyon, may itutulong pa sa inyo. Kaya nga. Patingin ko partner si yung mga bukal yung aking mga bukal na siyempre itong mga bukal na ito kaya ako naman binabanggit partner kasi nakikita ko yung mga prinsipyo at panindigan nila. Ito si bukal Edel Elano, bukal Bong Brocal, partner, bukal Josie Niria. Kasi ito yung may mga prinsipyo pagdating sa
usapin ng kalikasan, hindi basta-basta ito napayag pag alam nilang hindi makakatulong sa ating bayan yung mga proposed ordinance na gustong ipatupad. Oo. Ay tinututulan nila ito. Sana ito'y matutulan din nila yung pagtaas presyo lagi ng pamasahe na ito kasama sa Oo, sana yun. Ito'y panawagan natin sa mga bukal na binabati mong yan. Actually, parte nito yung napuntahan na ni Kwan. Napuntahan na ito ni na Bukalbong Brukal. Oo. Doon yung problema diyan sa sa Batangas Pier. Kaya lang hindi ko lang alam kung anong naging Resulta. resulta. Personal silang pumunta diyan sa Batangas sa Santa Clara. Ang isa yata sa kung di ako nagkakamali ay nakakontrata yata yan yung para bigyan daw ng trabaho yung mga manininda doon sa kawawa naman kung gano'n ang katuwiran nila. Kung pagbibigyan nila yung manininda doon, kawawa naman yung mga pasahero. Oo. Mapagbigyan lang nila yung manininda doon para bumili. Hindi rin naman nabili partner pagka ang kawawa yung ating mga kababayan Dapat yun siguro ang isa sa unahin, yung hindi yung para pagbigyan lamang yung mga manininda, mabuhay daw yung negosyo doon. Oo. Ang nakasakripisyo naman yung ating mga kababayan, mga PWD, yung mga senior citizen. Ang layo ng nilalakad, partner. Oo, okay lang naman na lahat mabibigyan ng kabuhayan. Pero sana naman yung comfort ng ating mga pasahero dyan ay mabigyan din ng kasagutan kasama sa nila. Tulad nung araw kasi nung panahon ni RGB, yung pier na yan, meron pang meron pa silang tawag dito, yung naghahatid sundo ng mga sasakyan, yung shuttle service. Meron yan nung araw dahil malayo nga, 'di ba, yung lalo na pag nasa Roro ka sumasakay, malayo talaga yung lalakarin mo. Dati pa kasi yan pero dapat ito'y na-maintain. Kumbagay yung iba kasi yung mga walang yung ayaw sumakay, di maglakad. Pero yung kailangan sumakay katulad na may mga kunting dala-dala na medyo mabigat at saka yung mga natin, yung mga senior citizen natin, kailangan nila yung magandang serbisyo dyan para sila hindi rin naman mahirapan. Ang mahal na nga ng pamasahe, ang layo pa nilalakad. Tapos yung tawag dyan, yung gate, yung bayad dun sa gate pass ba yun? Magkano yan? Insurance. 50 pesos ba yan? Yung insurance. Yung entrance. Hindi ko alam, partner, kung totoo yung entrance na yan, entrance fee na yan, pero hindi pa naman ako naka-encounter niyan. Hindi, kasama yan, di ba, bago ka kumuha pagkakuha mo ng ticket mo, may tutubos ka ulit ng panibagong gate pass ba ang tinatawag doon? Terminal fee. Terminal fee. 30 pesos yun. 30 pesos ba sa Batangas? Parang 50 pesos yan. 30 pesos ang parang, hindi ko lang alam kung magkano na ngayon, pero dati 30 pesos yan, yung terminal fee kung tawagin. Dito naman sa Calapan, di ba, minsan, andyan na nga yung barko, dadaan ka lang meron ka rin 30 pesos na. Hindi, nirereklamo pa din ng ating mga kaibigang mananakay dyan, yung mga nasa sasakyan, bakit sinisingil pa ng terminal fee? Hindi naman nadaan ito sa terminal. Diretso ito sa barko. Sa Batangas, ganun din. Ba't kailangan singilan mo ng terminal fee yung mga nakasakay sa sasakyan mo? Hindi ka naman nadaan ng mismong terminal. At saka hindi mo naman nagamit yung terminal. Hindi mo naman nagamit yung terminal. Hindi ka nga naka-ampias ng lamig nun di ba? Isa pang problema diyan, partner, yung bakit nakakapagtaka diyan. Yun yung mga sistema na dapat isinasaayos at tinitingnan. Yung pang isa diyan nakita ko na bakit iisang kumpanya ng bus lamang ang nakakapasok diyan sa loob ng pier. Bakit isang bus? Bakit monopoly nila yung bang bus yan? Wag na nating parte na pero isang bus na nakakapasok diyan isang company. Ba't yung iba hindi? Bawal na silang pumila? Bawal. Kung gusto mo sumakay ng ibang bus, pupunta ka ng Grand Terminal. Naandun yung ibang bus sa Grand Terminal. Ang problema din dahil monopoly nila, hindi aalis yung mga barko na yan hanggat hindi puno. Kaya minsan inaabot ng natitingga yung ating mga kababayan ng 2 hanggang 3 oras diyan sa pier. Ultimo, kahit isa na hindi aalis yan talagang pupunuin yung sakay nila. Mag-aantay ng dating ng barko. Minsan, siyempre, nakakainip din, partner. Nagmamadali ka, aalis ka ng Mindoro, nagmamadali ka. Pagdating mo doon ka pala naman mai-stack ng matagal. Sasakay ka ng madaling araw, halimbawa, sasakay ka ng alas 4 ng madaling araw. Akala mo nakaaga ka na. Nakaaga ka na.
Yung pala idadatnan ka pa ng alas 6 na umalis. Ay, oo. Doon lang sa pier mismo ng Batangas. Mhm. Yun yung mga sistemang bulok na sinasabi natin. Kasi dapat may oras yan. Once na pumila ka dyan, kung isang oras yung pila mo, after 1 hour, lumayas ka na. Mhm. Oo. Kasi wala kang kompetisyon kaya Oo. nagagawa nila yung ano. Ngayon, kung ikaw ay mapilit at gusto mong maagang alis mo, pumunta ka na doon sa Grand Terminal. At Oo. doon, every 15 minutes yata may naalis. Tapos, pag nag-tricycle ka naman, tatakain ka ng 200 piso, 200 250 pesos. 250 pesos partner. Oo, yung isang takbo. Isang takbo. Oo, tapos Oo. ihahatid ka pa dito sa may malayo, maglalakad ka pa rin papunta doon kasi bawal si tricycle doon. Oo. Alam mo, karanasan ko yan lahat yan sa Batangas na yan. Kaya nga. Minsan parang ganun ginagawa namin ng misis ko. Dahil nga yung nakita ko, hindi pa puno ito. Ilan pala ang pasero. Punta na tayo ng Grand Terminal. Kaya tayo magbayad dyan sa tricycle. Hindi ba gawin nila dapat meron silang rota ng jeep na bumabiyahe dyan, umikot sa pier, punta ng Grand Terminal? Dapat meron Di ba meron dapat ganun? Dapat meron. Kung bawal man yung tricycle pumasok doon, dapat meron silang mga jeep, mas mura-mura. Mas mura-mura. Oo. Yung sistemang bulok Kaya walang pag-unad sa Pilipinas pag lahat na lang ay tinitingnan natin yung kung paano lang kayo kumita. 'Di ba? Dapat tingnan ho ninyo yung mga mananakay, yung kapakanan ng taong bayan diyan. Pero wala na tayong oras. Ay, partner, wala na pero nalimutan ko, babatiin ko muna si nakita ko kasi kahapon si dating Vice Governor Jojo Perez at medyo nagkakwentuhan kami. Hindi ko bagamat ikot ng ikot nito ngayon hindi ko alam kung tatakbong Vice Governor, qualified naman dahil dati naman itong Vice Governor kung talagang yun ang tatakbo niya. Sa ngayon, sino bang lumalabas na lalaban ng Vice Governor? Mukhang dadalawa pa kung sakasakaling tutuloy nga ito tingin ko tutuloy naman itong si Vice Governor Jojo Perez at nakita naman partner yung kanyang accomplishment nung si Vice Governor pa. Talagang maayos yung pagkakahawak niya doon sa sangguniang panlalawigan. Kaya talagang kaya lagi nagkakaingitan nun sa budget. Oo, sa budget. Talagang talagang kung titingnan natin, talagang pagdating nga sinasabi nga natin pagdating doon sa protection, talagang nandoon yung protection. Binabati ko rin si Konsehal Popong Ortega Diaz sa Victoria. Hindi kami nakapunta nung Sabado. Baka sa isang araw makadalaw kami sa inyo at makausap balita ko ito'y tatakbong mayor diyan sa kasado na ba? Alamin natin partner kaya tayo pupunta doon at siyempre yung iba diyan sa Victoria, di ba? Sabi nga yung nanungkulan na pero nagtataka ka bakit naman bababa doon sa posisyon. Hindi naman siguro tama. Yung pagkagano, magpahinga na naman siguro. Bigay na sa iba. Ibigay na sa iba. Hindi yung parang ayaw mo nang bitawan yung position. Ganun daw yun Oo. Parang napasarap ka na. Magmumukhang may pinoprotektahan ka naman pagka ganon. Kumbaga, tapos na yung katungkulan mo. Kumbaga, magpahinga ka at pagkatapos, pwede ka naman lumaban ulit. Hindi yung bababa ka doon sa posisyon. Madaming ganyan partner Nag-i-slide down. Nag-i-slide down. Natapos yung termino. Pagiging mayor, pagkatapos magiging vice mayor. Hindi naman yata magandang tingnan pagka ganun. Hindi na, kumbaga halata namang hindi na serbisyo yung habol mo. Mukhang may pinoprotekta ka pagka ganun. Yan. Okay partner. Maraming salamat to. Wala na ho kaming oras. Tom Lago po, nagpapasalamat sa inyong lahat hanggang sa araw ng Miyerkules. At syempre, Sandy Soriano po ang inyong nakasama. At muli po, abangan yung programa namin sa Lunes kayo. Miyerkules, magbabalik po kami. Maraming salamat po.